So in this video, bibigyan ko ng konting introduction kung ano ba yung Hamster Combat, ano yung thoughts ko dito. Walang bias, no? Bibigyan ko sa inyo yung best case scenario and worst case scenario and bakit sikat na sikat tong game na to. Ano bang hinahabol ng mga tao dito? Bibigyan ko din kayo ng honest review about Hamster Combat. If nakasubaybay kayo sa TikTok ko, if follower kita, then alam mo na yung initial thoughts ko about this, no? It's a little bit of on the negative side, but nagiging real talk lang ako. So in this video, bibigyan ko kayo ng detailed version kung bakit ganito yung naisip ko. So nandito tayo ngayon sa official website ng Hamster Combat. So mapapansin mo, medyo simple lang naman yung website nila. Ito yung main page niya, sa baba is yung roadmap nila. That's it. Wala nang ibang other details na pwede mong makita dito like yung devs, sino yung mga backers, sino yung mga nag-invest dito, etc. Ang Hamster Combat is a Telegram bot, no, na tap to earn. Kumbaga, nagtatap ka dito na nag-earn ka ng virtual coins, and then itong coins ito, possibly meron siyang equates to a cryptocurrency na hindi pa nala-launch, no? Ito yung Hamster token. So, titignan mo sa Telegram ko, ito yung Telegram bot. Pwede tayo mag-start na agad maglaro. Punta ka lang sa website nila. Most probably, marami ka na nakita mga referral links dyan, right? So, I guess hindi available yung game sa desktop kasi nasa desktop tayo ngayon. So, kailangan nasa mobile. Unahan ko na kayo. Mapapansin nyo, pag nag-search tayo ng Hamster Combat sa Telegram, maraming possible, no? Or most likely, mga scam. Kung saan kailangan mo i-connect yung account mo o yung wallet mo. Kung saan possible kang ma-hack, ma-scam, ma-drain yung funds mo. So, mag-ingat kayo dyan kung meron kayong balak laruin tong game na to. Alright, balik ulit tayo sa website. Okay, so dito masabihin niya, possible na malis siya sa mga tier 1 crypto exchanges. Itong crypto exchanges, ito yung kung saan ka magka-cash out, no? Hindi GCash, hindi any other e-wallets or anything. Dito ka magka-cash out. Kasi yung Hamster token, na kung sakaling mag-launch to, ito yung makukuha mong Hamster token, kailangan mo yan i-convert into a stable coin. Ang sikat na stable coin is USDT. Magagawa mo yun, it's either sa decentralized exchanges or sa mga tier 1 crypto exchanges. Alright? So, ito yung roadmap nila. So, halos kakasimula lang nila, no? March 2024. Pero in the last 2 weeks, ito yung, dun siya sobrang nag-viral. Right? As in, ang dami nagsaspam ng mga referral links, whether sa Facebook, sa TikTok comments, sa YouTube, sobrang dami, no? Why? Because meron silang referral system na parang in a way, parang MLM na system or mechanics or yung system nila, yung model nila, kung saan kapag nakapag-refer ka ng tao, right, makakapag-earn ka ng extra coins. Etong extra coins ito, maybe pwede mo ipang-upgrade para tumaas daw yung profit per hour mo or coins per hour mo. So, kaya ang daming gustong-gusto mag-refer ng mga tao para bumilis yung progression nila dito sa top to earn game na to. So, nakasulat dito, by July 2024, magkakaroon na sila ng Token Generation Event or TGE na tinatawag na sa crypto term. Ito yung kung saan officially mag-launch na yung token nila. Ito yung inaantay nyo. Kung naglalaro ka ng Hamster Combat, ito yung pinaka-inaantay mo. Kasi once na nagkaroon na ng TGE, dun ka na pwedeng possible na kumita. Or pwede mo nang ibenta yung Hamster token. Kumbaga, lahat ng pinaghirapan mo sa game na to, magkakaroon ka na ng outcome or magkakaroon ka ng yung pagod mo kumbaga makukuha mo na yung gusto mo o yung inaabangan mo kaya mo to nilalaro. So pwede mo na i-cash out yan, pwede mo na ibenta yan kung sakaling magkaroon nga ng TGE sa July 2024. Kung mapapansin nyo, in the past 2-3 weeks, sobrang sikat, no? As in, isipin mo nakapag-garner sila ng over 150 million users. Hindi biro yun, no? Sobrang hirap yun sa isang project sa crypto na magkaroon ng ganong karaming users. So, it's a once in a lifetime sa isang project, no? Isa sa mga dream come true ng isang project na sobrang dami mong users or sobrang daming gumagamit ng game mo or yung dinevelop mong project. Mapapansin mo din, sobrang daming articles na pinag-uusapan yung Hamster Combat. But there's one very, very recent article by The Record. Hindi ko sure, probably hindi sikat tong article na to. Pero ang binanggit niya dito sa article na to is, Hamster Combat is dangerous. Agree officials in Russia, Ukraine, and beyond.
Konting background, ang Telegram is developed by a Russian developer, si Purov. Or tama ba yung pangalan? Basta si Purov. So, sikat na sikat yun. So, that's why, itong Hamster Combat na to, malalaro mo to sa Telegram. That's why, isa sa mga biggest factor kung bakit sobrang daming users ng Hamster Combat. Kasi sobrang daming users ng Telegram. So, very, very easily accessible to sa mga Telegram users na. That's why sobrang daming gumagamit na or naglalaro ng Hamster Combat. But na-mention niya dito na ang Russia, Ukraine, and other Uzbekistan, I think, Uzbekistan, na against sila dito sa Hamster Combat na to. Meron sila mga small findings na possibly scam to or isa tong pyramid scheme. Siguro ililink ko na lang tong article nito sa description, kayo na lang magbasa. That's basically ang summary ng article nito. So possible na ginagamit yung Hamster Combat for scams, right? As you can see sa Telegram, hindi lahat yan ay legit, no? Karamihan dyan ay mga scam, and pag nagkamali ka ng pinuntahan mong bot, Telegram bot, possible na ma-drain ka. So ingat-ingat tayo dyan kung may bala kang maglaro. Ngayon, explain ko naman sa inyo kung bakit sobrang sikat tong Hamster Combat, lalo na sa mga Pinoy. Kasi ito sa Hamster Combat, wala kang kailangan ilabas na capital. Wala kang kailangan ilabas na pera, no? Lalaroin mo lang, magtatap ka lang, mag-earn ka ng coins, gamitin mo yung coins pang upgrade para tumaas yung coins per hour mo or profit per hour mo. And sinabi dun sa official X account ng Hamster Combat na doon ang basehan para kung gaano kadami mo makuha ang hamster token once nagkaroon ng token generation event. So that's why sobrang daming referral links ka nakikita, kasi nga ito yung isa na lang paraan para mas mapabilis nga yung progression nila. Mas marami silang makuha, mas mabilis ang progression nila sa pagtaas ng profit per hour, coins per hour nila. No, kaya marami na engganyo dito kasi nga libre. Wala kang kailangang ilabas, and yung top to earn, ito kasi yung tawag na game, itong klaseng game sa Telegram, top to earn meta, kung saan magtatap ka lang, mag-earn ka ng coins, and possible nga na pwede siya maging totoong pera, pwede kang kumita. So, kaya to sumikat kasi merong naunang top to earn na game na talagang pumaldo yung mga tao nung nagsimula sila, o yung mga nauna doon. It's called Notcoin, no? Notcoin, Notcoin. Very successful yun, no? Marami na mga kung yung mga naglaro nun, maraming multi-accounts, sobrang laki na nakuha nila. Kasi yung Notcoin na yun, it was endorsed by mismong founder ng Telegram. In-endorse na yun. So there's like a malaking backer, no? Maraming trustable people na nagtitiwala sa Notcoin. And one thing is, one big factor din kaya sobrang big deal or sobrang daming pumaldo sa Notcoin is na-list siya sa Binance. And Binance is the most popular crypto exchange. Number 1 globally na exchange. So nung na-list yun, kasi karamihan kasi, kung sa mga hindi na baguhan pa lang sa crypto, ang Binance kasi, pag may nili silang bagong coin, kaya nilang i-pump yun. So pag nag-announce sila ng bagong coin na ililist nila sa Binance, magpa-pump yun. Makikita mo kagad sa chart yun, magpa-pump yun. So nung in-announce nila na ililist nila yung Notcoin, syempre pump yun. And sobrang daming hype. And sobrang daming kumita. And siguro yung mga ibang tao dito na naglaro ng Hamster Combat, ginagamit nila tong klaseng narrative para makapag-engganyo ng mga tao na gumamit ng referral link nila. Kumbaga, binibigyan nila expectation yung mga tao na possible na ganun din kalaki ang pwede nilang kitain dito sa Hamster Combat. That's why sobrang naiengganyo yung mga Pinoy. Kasi isipin mo naman, wala kang nilabas na pera, and possible pwede kang kumita ng 50,000, 100,000 or over 150,000 pesos. Diba? Sobrang good to be true. Too good to be true. Pero nangyari siya sa Notcoin, and ginagamit tong klaseng narrative para makapag-engganyo nga ng mga tao sa Hamster Combat. So, balik ulit tayo sa main website ng Hamster Combat. Ako, matagal na ako sa crypto. So, gamay ko na. Nandyan yung experience ko. And isa sa mga red flag sa isang project is hindi mo kilala yung developers. Not necessarily red flag agad yon, kasi meron din mga projects na anonymous yung developer, pero legit project sila. Pero mas maganda is naka-doc sila. Kilala mo yung mga developers. So, dito sa Hamster Combat, hindi mo kilala yung developers. So, most likely, that's a red flag, no? Second is, wala silang backer, sino nag-invest sa kanila. Napaka-importante, no? Kailangan mong malaman
kung meron ba silang mga VCs, mga venture capitals na nag-invest sa kanila. Kasi doon sila kukuha ng pera. Again, balik ulit tayo sa Notcoin. Ang Notcoin kasi meron silang mga backers. So, may nag-invest sa kanila. So, yung mga nag-ipon ng pera sa Notcoin, saan nila kukunin yung pera? Okay? Kukunin nila yon sa mga nag-invest sa Notcoin. Alright? Pero dito sa Hamster Combat, wala nag-invest, wala silang fund. Saan nila kukunin yung fund pang bayad sa mga 150 million users na pag nag-officially launch na yung Hamster token, syempre saan sila kukuha ng pera? 'Di ba? Yung mga kumita dito, saan nila kukunin yung pera? Hindi natin alam. Doon pumapasok yung mga VCs, mga backers, mga investors. Kasi itong mga developers like this project, kukunin nila yung pera sa mga backers. Ito muna yung initially ibibigay nila sa mga taong gusto mag-cash out. And then, syempre, yung mga investors, yun yung risk nila, no? Magiging successful ba yung project kung saan may nakuha na silang Hamster token. Usually, ganun ang deal sa mga backers, sa mga VCs. Mag-invest ka ng $10 million sa isang project, ang kapalit is may makukuha silang Hamster token na super discounted yung price. So, for example, ang officially launched token, balik ulit tayo sa mas maganda, mas malaking screen. So, kunyari, ang official listing or starting price ng Hamster token is around, sabihin natin, piso. Pero since VC ka, nag-invest ka, early backer ka ng project na to, siguro ibibigay sa'yo ng mga 0.10 centavos lang. Right? Pero syempre, nakalock yun. Hindi lang agad-agad mabebenta yun, no? Meron tayong tinatawag na vesting period kung saan nakalock yung Hamster token na nakuha nila, probably after a year, 2 years bago nilang pwedeng ibenta and pakonti-konti pa yan. Depende yan sa agreement nila. So, sa Hamster Combat, wala silang ganun. So, una mong tatanungin, saan nila kukunin yung pera para ibigay sa over 150 million users once na nag-launch na yung token? That's the very first question na dapat mong tanungin sa sarili mo. Saan manggagaling yung pera na gustong i-cash out ng million users? Right? So, medyo red flag din yun. Wala masyadong details sa Hamster Combat na ma-justify na kaya nilang ibigay yung gusto ng 150 million users. So of course, marami kang makukuhang comments like, wala naman ako nilabas wala naman mawawala sa akin kung trinay ko to. Which is somewhat true. Siguro kung hindi nila vina-value yung time nila, then wala talagang mawawala sa paglalaro nilang Hamster Combat. Pero syempre, kung medyo busy person ka, kahit sabihin mo man lang 5, 10, 15 minutes lang ng oras mo para maglaro ng Hamster Combat, that's still time, no? Oras mo pa rin yun. So, sa mga ibang tao, walang ginagawa, bored sila, talagang para sa kanila, walang mawawala sa kanila. And wala namang problema dun, no? Kung feel nila, magiging hindi legit tong project, hindi to scam, then go for it. Wala naman tayong problema sa ganong klaseng tao. Okay? So, if gusto mo mag-try, walang problema. Just make sure na mag-ingat ka and huwag ka mag-expect na magiging katulad siya ng Notcoin kung saan ang daming pumaldo. Again, yun nga kasi nagiging pitch ng mga taong gustong may gumamit ng referral link nila. Yun yung pitch nila na eto, ang daming pumaldo sa Notcoin. So, most likely, papaldo din tayo dito sa Hamster Combat, which is very unlikely. Kasi dito sa crypto, meron tayong tinatawag na mga first mover. Ito yung mga first project na kapag-introduce ng, for example, sa top to earn. Ito yung first project na kapag-introduce ng top to earn na klaseng game or top to earn klaseng na model. So, itong mga first mover, sila yung may biggest advantage kasi sila yung kakaiba at that time. So, if nakita ng mga tao or ng mga ibang developers na very successful, just like nung Notcoin, maraming gagaya sa sistema ng Notcoin. Ito yung isa sa mga example. Ito yung mga Hamster Combat, Yescoin, and other iba pang top to earn games na makikita mo sa Telegram. And itong mga second mover or itong tawag natin mga derivatives, yung mga copycats, malaki ang chance na mababa lang yung value. Hindi man mababa yung value, walang value. As in, wala talaga, no? It's either just a scam or hindi sila magkakaroon ng official token, ng official launch ng token, or kung nag-launch man sila ng token, sobrang hindi worth your time, no? Kumbaga, expect mo, makukuha mo 10,000 pesos, 15,000 pesos, pero in reality, makukuha mo lang probably
1,000 pesos, parang 2 months of playing time, 3 months of playing time, pero makukuha mo lang is 2,000 pesos, 3,000 pesos. Syempre, sa mga ibang tao, malaki na yun. But probably most of you, hindi mo makikitang worth it yung 3 months, 2 months of playing mo sa makukuha mong 2,000, 3,000 pesos. Kasi kung nagtrabaho ka lang for 3 months, 2 months, mas malaking di hamak na times 10, times 20 ang makukuha mo kung nagtrabaho for 3 months, right? So, ang pina-point out ko sa TikTok video ko is, lower your expectation. Huwag mong gagayahin yung expectation mo sa Notcoin kasi that is very unlikely to happen. Especially sa isang project na anonymous yung developers, walang backers, walang investment na nakuha. That's like very, very low, no? Very low chance na papaldo ka dito. And dito sa main page nila, balik ulit tayo, sinasabi nila dito is malilist sila sa mga tier 1 exchanges, which posible naman yan. Posibleng mangyari yan, no? Wala namang imposible. Pero kasi itong mga klaseng project, maraming bogus project or low tier na project na ganun din ang pinapromise nila sa mga users nila. Siyempre, gusto nila mag-gain ng hype. Siyempre, ang pag sinasabi nila sa main page nila na malilist sila soon sa mga tier 1 exchanges, siyempre, pampataas ng hype yan sa mga users na gusto, na kumbaga, mas lalo silang mga convinced na laruin to kasi nga, nagkakaroon sila ng hope talaga na malilist sila. Pero most of the time, based on my experience, ano lang to, kumbaga dream lang nila to. And hindi talaga siya nangyayari. So, itong nilalagay nila sa main page nila, huwag kang basta-basta maniniwala na malilist talaga sila sa mga ganitong klaseng exchanges, itong mga tier 1 exchanges like Binance, Bybit, OKX, and other exchanges. Pero, ito, bigyan ko ng advantage, no? So sa Hamster Combat kasi, ang nakikita kong biggest advantage nila is sobrang dami na lang users, no? 150 million users. Hindi mo talaga basta-basta makikita yon sa isang crypto project. And itong mga exchanges, they love users, no? Dito sila kumikita sa mga users. So naghanap sila ng mga projects na sobrang daming users, sobrang daming supporters, and ito yung likely nila gusto nilang i-list. Why? Kasi syempre, pag nag-list sila ng isang project na sobrang daming users, itong mga users na to, syempre, mapipilitan silang gumamit doon sa exchange na yon. And itong exchange na doon, again, gusto nila mga users kasi dito sila kumikita. So, pag nalipat nila yung mga users ng Hamster Combat sa exchange na yon, doon sila magte-trade, doon sila mag-buy and sell ng Hamster token, kung mag-launch man, and doon kumikita ang exchanges sa mga trading fees. So, every time you buy, you sell sa mga exchanges, meron kang binabayaran na trading fees. So, partially, binibigay yan sa mga exchanges, partially nabibigay yan sa nag-refer sa'yo. If gumamit ka ng referral link sa mga exchanges, partially dun sa nag-refer sa'yo, may makukuha din silang commission doon. But, it's a win-win situation. Depende yan sa kung gaano ka mabait yung nag-refer sa'yo sa mga exchanges, no? Kasi, sa mga nag-refer sa'yo sa mga exchanges, adjustable yung commission nila. Pwede silang 0, wala silang makuha. Pwedeng 10%, pwedeng 20% sa'yo. And it's a win-win situation kasi meron ka rin nakukuhang discount sa mga referral. So, again, depende yan kung gaano kabait yung nag-refer sa'yo sa exchanges kasi nga adjustable yung settings niya. Pwede kayang bigyan ng discount, 20% discount, 10% discount, 15% discount, or pwedeng wala, pwedeng 0%. So, pag 0%, ibig sabihin, nagiging greedy yung nag-refer sa'yo sa exchanges. So, doon kumikita ang mga exchanges. So, ito yung nakikita kong biggest advantage ng Hamster Combat, yung users nila. And attracted ang mga exchanges sa mga ganitong klaseng projects na sobrang daming users. So, maybe there's a chance na talagang mali sila sa exchanges, but again, hindi naman basta-basta mga tier 1 exchanges, hindi naman sila basta-basta nag-release lang just because marami silang users. Pina-background check din nila yan. Kumbaga, nagdo-do your own research din yung mga exchanges kasi ayaw rin din naman nila mag-list ng mga scam tokens. Kasi syempre, damay yun sa reputation niya. So, kung mag-release man sila ng Hamster Combat, yung Hamster token nila, kailangan nila i-background check yung Hamster Combat. Yung developers, yung backers, lahat. Kailangan siguro nila mag-pitch, kailangan nila makipag-usap sa mga exchanges. And doon hindi natin masasabi kung mangyayari ba talaga yun kasi nga anonymous yung
developers ng Hamster Combat. So yun ang honest review ko sa Hamster Combat. Next, ano yung best case scenario and yung worst case scenario na pwedeng mangyayari sa Hamster Combat if naglalaro ka nito. So let's start with the best case scenario. Alright? Ang pinaka best case scenario is syempre magaya yung Notcoin, 'di ba? Pag nagaya yung Notcoin, for sure, papaldo kayo. Marami kayong kikitain yun. Yung 50,000, 100,000, 150,000 pesos na kinita ng mga tao sa Notcoin, possible na mangyari sa yun. So para mangyari yun, syempre dapat ma-endorse siya ng mga sikat na mga influencers, mga international crypto influencers o yung mga sikat na developers, founders, and then malilist siya sa Binance. That's your number one goal pag gusto mong ilist yung isang token sa isang exchange. Binance is your number one or tier 1 exchange talaga. Pag nalis ang Hamster sa Binance, most likely, no, malaki ang kikitain nyo dun. So, yun ang pinaka best case scenario. But personally, ang nakikita ko sa Hamster Combat with my honest review perspective, ang best scenario na nakikita ko sa Hamster Combat is mababa yung value. Mag-launch sila ng token, pero yung expectation mo na 50,000, 100,000, nasa around 2,000, 3,000, 5,000 pesos lang. Yung 3 months worth of time na ginagrind mo, yun lang magiging makukuha mong pera. And kung baguhan ka sa crypto, marami pang step-by-step process yan, no? Lalo na if wala ka talagang knowledge sa crypto, hindi yan basta-basta makakapag-cash out ka sa GCash. Kasi marami daw nakikita mga taong sinasabi na nakapag-cash out na daw sila dito sa GCash, ng Hamster token sa GCash, na kumikita na daw sila sa GCash, sa Hamster Combat. Wala pa, no? Wala pa nga token eh. Hindi pa nga lumalabas yung TGE, yung pinakita ko kanina, yung July 2024. Hindi pa nga nangyayari yun. So, wala pa talagang way para kumita dito sa Hamster Combat. So, lahat ng mga nagsasabi sa mga small time, big time influencers na nagsasabi na kumikita na sila dito, hindi po totoo yun. 100%, no? 200% fake news, no? Wala pang way para kumita sa Hamster Combat. Alright? Malinaw tayo doon. So, yun ang personally best case scenario na nakikita ko sa Hamster Combat. Yung expectation nyo, mabaan nyo. Kasi most likely doon ang magiging best case scenario. Now, what's the worst case scenario? Worst case scenario is, it's a scam, no? Kinuha lang yung data mo, Telegram data mo, privacy mo, username mo, lahat-lahat, kinuha nila para ibenta sa mga ibang tao. Maybe sa dark web, sa mga advertisers, or etc. No? Yun yung pinaka worst case scenario sa Hamster Combat. Scam. Lahat ng pinaghirapan mo, wala nangyari. Okay? Nawala yung website, nawala yung account nila sa YouTube, sa X, as in naging suspended, as in naging doesn't exist. Kumbaga parang nawala na lang bigla, nahihirapan ako sa mga terms, no? Basta parang naglaho na lang. Kumbaga bigla na naglaho yung Hamster Combat. Yun ang worst case scenario. Pero syempre, sa mga taong wala namang nilabas and hindi man nila binavalue yung time nila, parang wala, move on, di ba? Maybe hindi nila binavalue yung privacy nila, yung data nila, personal information nila, then sa nila, nothing to lose. So, yun ang worst case scenario na nakikita ko. So, binigyan ko ng best case scenario, as in pinaka best case scenario. Binigyan din ko kayo ng honest review na personally best case scenario na nakikita ko sa Hamster Combat, and binigay ko din sa inyo yung worst case scenario. So, that's totally up to you kung saan ka nagpo-position, kung gusto mo pa rin ba i-try ito or hindi. Again, kung hindi mo naman binavalue yung oras mo, then you got nothing to lose, no? Kung hindi mo naman binavalue yung privacy mo, personal information mo, na possible na pwede lang, ito yung kinukuha nila sa inyo, yung 150 million users, then go for it, no? Wala naman mawawala nga din kasi wala ka naman nilabas na pera. Sa mga tao, yun lagi yung basis nila sa wala naman mawawala sa kanila. Basta as long as wala silang nilabas na pera, walang mawawala sa kanila. So, yun lang. I hope naging neutral ako sa review na to. I hope na hindi ako naging bias. Kasi yun talaga ang nakikita ko sa Hamster Combat. It's just a derivative of Notcoin. And itong mga derivatives na to sa crypto, hindi na bago yan. That's very common. Makikita mo yan sa mga NFTs, sa mga any other projects din, hindi lang games, no? Mga utility projects, maraming mga derivatives na wala. Nagiging abandoned yung project or walang value or pump and dump. So, yun ang dapat mong i-expect personally sa Hamster Combat.
But again, it's totally up to you. So if nakatulong tong review ko, then subscribe kayo. And if meron pa kayong mga about any iba pang projects na top turn, comment nyo lang sa baba. And if nagkaroon siyang traction, volume, or sumikat din, or hype din, then check ko, no. Magdo-do your own research ako para maging helpful to sa inyo kung sakaling gusto mo pang i-continue or gusto mo nang i-stop. Alright, so if nakatulong to, subscribe. Thank you. Bye-bye.